Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa sakahan namin dahil mag-harvest po kami ng mais. At saka naubusan na kami ng bigas kaya meron kaming mais dito na harvestin para may maipagiling-giling kami. Giling, pagaling. So, yun po mga kababayan. Yung mais po dito sa amin, pinapagaling po namin para meron po kaming pagkain na bigas. Yun po yung bigas namin. Ayun po yung mga kasama ko mga kababayan. Mga pamangkin ko po. At saka yung pamangkin ko rin po na si Daniel. Ngayon mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-harvest ng mais. Ito po yung dala ko. Meron pa akong dalang basket para may mapaglagyan po ako ng mais. Dito po ilalagay yung mais. At saka kakargahin papunta doon sa bahay namin sa sentro. Ito po yung kasama ko mga kababayan. Siya po yung nagpuputol ng mais. Hello. Pamangkin ko po siya. Hi guys. Hi guys. Wala na kaming pambigas kaya nag-harvest na kami ng mais para may pangkonsumo kami. Ganun lang po guys. Ganun lang po ang pag-harvest ng mais mga kababayan. Puputulin lang po tapos kami na po ang magbabalat. Oy. No na ay yung vlog ito. Ito po yung sakahan namin mga kababayan. Meron po kaming tanim na durian at saka niyog, saging at saka lansones at marami pang iba. Marami po kaming tanim dito na mga yung mangga lang po yung wala dito dahil hindi po siya pwede dito sa bukid namin. Parang ayaw niya sa malamig na lugar. Ngayon mga kababayan, ipapakilala ko sa inyo yung pamangkin ko na si Dayan. Dayana Subiri. Oh. Dayan. Ito ka Dayana ba? Hi guys! Mainit! Siya po yung kasama ko lagi dito sa bukid. Ay, ganyan. Sagay. Ano may baso? Ano ba yan? Dayana! Dali! Nambar, angka-angka mo. Ano ang liyang na puno na nagluha. Gusto ba natin niya? Ayoko yan. Hindi ba? Sa! Hawa! Ngayon mga kababayan,
So, malapit na po yung tanghali. Magsaing muna ako. Ano muna ako dito, maggagawa ako ng apoy. Hindi ko pa alam talaga ano yung Tagalog ng yung yung magdigamo ba, magkuan para magkaroon ng apoy. Hindi ko alam Tagalog po. Dahil basa po yung lupa, lalagyan po natin siya ng mga kahoy para mabilis lang makagawa ng apoy. Hindi nakikita ang aking naong. Para mabilis lang makagawa ng apoy, mag-ano muna tayo ng kahoy. Maliliitin lang natin para mabilis lang siya magsiga. Siga. Dito po sa amin mga kababayan, kaya nagtatanim kami ng mais kasi napakamahal po ng kilo ng bigas dito, tag 60 pesos po yung kilo. Kaya wala naman kaming pambili noon, kaya magtanim na lang kami ng mais para meron kaming bigas. Tsaka mahal din po yung mga bilihin doon sa bayan. Kaya pati gulay, tinatanim din po namin kasi mahal po yung gulay doon sa bayan. Ayun po mga kababayan, meron na tayong apoy.
Habang magsasaing po ako mga kababayan, mag-igib muna ako ng tubig para meron kaming mainom. Iiwanan ko muna yung sinaing ko dyan dahil pupunta ako doon sa may igibanan ng tubig. Napas mo na sila kababayan. Sikit lang. Ha? Dia. Ahora te doy ka ako dito. Paan man to dito may. Dia man to gikan sa kalsada. Kilala niyo ba siya? Siya po ang nawawalang kapatid ko. May nadaanan ako doon mga kababayan, hindi ko kilala. Baka kapitbahay namin. Napakatahimik po ng bukid namin dito mga kababayan. Wala pong mga tao. Ako lang po mag-isa. Ito po yung igibanan namin mga kababayan. Maiinom po yan. Galing po yan sa tubod. Malamig po yung tubig dito. Dati po mga kababayan, dito po kami nakatira sa sakahan namin. Kaya lang umalis po kami dito dati dahil meron pong lagi na lang kaming pinapatawag ng mga sundalo na umalis muna kayo dyan sa sakahan nyo dahil meron daw silang mga operasyon. Baka daw madamay kami sa gera. Dahil meron pong mga dito dati yung mga kalaban po ng mga sundalo. Pero noon pa po yun kaya kapag okay na po yung panahon, pupunta na naman kami dito para dito matulog. Kaya lang hindi po talaga pwede na magtagal ka dito. Tatagal po kami dito sa sakahan namin mga 1 buwan lang, tapos pupunta na naman kami doon sa lugar namin sa sentro. Dapat po meron ka po talagang sariling bahay doon sa sentro. Kasi in case po na tumawag yung mga sundalo na umalis kayo dyan sa sakahan nyo dahil mag-ooperasyon kami. Dahil kami po yung mga tribo po, minsan po naiipit din po kami sa away po ng sundalo at saka mga kalaban po nila. Kami po yung naiipit sa bakbakan nila. Kaya simula nung lagi na lang kaming pinapauwi doon, giniba na namin yung kubo namin dito sa sakahan namin. Pero pupunta pa rin kami dito sa sakahan namin para magtanim ng mga gulay tsaka mais.
Dahil kapag hindi po kayo magtanim ng mais dito, masyado pong mahal yung bigas. Kaya nagtitiis po talaga kami na magtanim kahit mainit. Para lang maka-save po kami dahil meron po kaming mga anak na pinapaaral. Kapag baguhan ka lang dito sa bukid mga kababayan, pag first time mo dito, mahihirapan ka talaga dahil napakahirap po mag-adjust dito, lalo na pag first time ka dahil hindi mo alam yung gagawin mo, kung anong unang hakbang na gagawin mo para mabuhay ka. Dapat pag pumunta ka dito sa bukid, dapat meron po kayong ipon kahit kunti para makapagsimula po kayo magtrabaho dahil after 3 months pa po kayo bago po kayo kikita dito sa bukid pag nagtrabaho po kayo. So, dapat meron po kayong puhunan kapag nandito kayo sa bukid. Doon naman po sa mga nagko-comment po sa amin na dapat hindi na daw pinapaasawa daw yung 10 years old po na mga bata dahil nasisira daw po yung kinabukasan nila. So, yun po yung pinagbabawal na po yan ngayon mga kababayan dahil kapag pinaasawa mo ng maaga yung asawa ay yung anak mo na minor de edad, makakasuhan na po kayo. Yung ano po, yung pamamaraan po na yun mga kababayan noong panahon pa po na yun nung mga kabataan ko lang po. Dahil nung ako po dati, minsan na rin po akong ibuya sa mga magulang ko, kaso lang lumayas po ako, kaya nakaligtas po ako sa ganung paraan. Pwede naman po kayong tumakas kapag hindi nyo po gusto yung lalaki, pero dapat po malakas po yung loob nyo na tumakas kayo sa pagiging pag-aasawa. So, ngayon, tapos na tayo mag-igib. Baka napagod na yung sinain doon. Pupunta na ako doon. Hello mga kababayan, kakain na po kami. Kain tayo mga Masarap po kababayan. yung ulam namin. Manok. Native. Manok na si... Tinula ba yan eh? Tinolang manok. Pagka-onyot. Yeah. Ayan si Onyot! May bisita kami mga kababayan, si Onyot. Onyot. Itindong na na. Kababayan. Siyempre kibaw kay. Naka-live. Ito po siya naka-live. Wala na buslot ang kibaw. No, ano? May bulan dia. Oh. Tingnan ko dyan, hanggang ko dyan. Buslot. Ah. Oh. Sa baba.
Hello mga kababayan. So, malapit na kaming matapos mag-harvest ng mais. Konti na lang, konting tiis na lang. Ayun po yung ibang na-harvest namin, pero meron pa doon sa baba. Andun yung pamangkin ko sa baba. Ayun si. Tcharam! Diba? Ito po yung sakahan namin mga kababayan. Marami din pong tanim dito. At saka maganda po yung lupa. Yung mga papaya po dito sa amin mga kababayan, hindi po kami nakakagulay niyan kasi marami pong gulay dito sa amin. Yung mga ibon lang po yung nakikinabang po sa papaya na yan. Ngayon, malapit na maubos yung mais na ha-harvestin namin. Ikakarga namin yan sa kalabaw. Dahil paulan na. ng mga igala. Hello mga kababayan, magkarga na kami ng mais. At meron kaming mga kapitbahay dito. Ayan. Yung isa nakatalikod. Meron din kaming mga sayote dito. Ayan, matuntur-turi. Ito. Ayan guys. Pwede mo na, pwede. Pwede. Hindi mong ulo, diba? Ito mo sa sagutan, alay kabos. Magpuntan. Oh, limod din. Hello mga higala. Sayaw ko na lang siya. Ayaw na siya. Ikaw na day. Hinay ka na mo una. Ikaw na dong. Una ka. Ano siya mo? Si Ma'am Aya. Buhay probinsya ni Ma'am Aya. Magsabi ako. Sinugon sa dito mo.
No, na yun. Sabang nandun. So, ngayon mga kababayan, malapit na kaming matapos pero hindi namin to matapos ngayon. Pwede naman namin balikan bukas. So, ang gagawin ko po ngayon ay kakargahin ko yung mga mais doon sa baba para iakyat ko dito sa taas para ikarga namin sa kalabaw. So, ganun po yung buhay dito mga kababayan. Kahit po babae po kayo, dapat tumutulong po kayo sa gawain ng bukid. Lalong-lalo na po noong panahon po ay dapat po talaga yung mga babae po ay nagtatrabaho po talaga sa bukid. Kahit po may anak ka, dinadala mo siya dito sa bukid. Hindi po pwede na hindi ka tutulong sa asawa mo na magtrabaho sa bukid. Kasi po, yun po yung nasa kultura po natin. Hindi po katulad ngayon na pag mag-asawa ka po ay pwede ka na lang nasa bahay lang. At pupunta ka na lang sa bukid kapag gusto mo. At saka yung mga tribo po ngayon mga kababayan ay na-adapt na po nila yung ugali po ng mga Bisaya. Dahil po pag nag-asawa po ngayon yung mga tribo, yung mga babae po nasa bahay na lang po or depende pa rin po sa, pero meron din pong ibang tribo na kapag nag-asawa ay yung mga babae po yung nagtatrabaho sa bukid, tapos yung trabaho po ng lalaki ay yung maghagbas or maglampas, basta yun na yun. Hindi ko na po kasi alam yung Tagalog ng mga kababayan. So ngayon po ay pupunta na po ako doon sa baba at kakargahin ko na yung mga mais doon para maikarga na namin sa kalabaw. Hindi na ako makakapag-video doon kababayan dahil masukal po yung daan, tsaka medyo matirik po siya. Ayan, matirik po yung daanan, tsaka paulan na rin po at ililigpit ko na tong cellphone ko baka maulanan. So mag-ingat po kayo dyan mga kababayan, at doon po sa maraming mga problema dyan, tandaan niyo po marami pa pong naghihirap sa inyo, kaya magpakalakas po kayo. Dahil kami dito lumalaban din po kami sa lahat ng mga problema namin, kaya mag-ingat po kayo. Maraming salamat po sa suportan nyo sa Onyo Team Vines. God bless po.